ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Dalawang tao ang inaasahang bubuhat sa isang relasyon upang ito ay magtagumpay. Hindi pwede na isa lamang dahil posible itong bumigay. Ikaw kabarangay, isa ka bang mabuting katuwang sa iyong kapareha? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay nating nakikinig ng Barangay Love Stories. Sobrang idol ko talaga kayo, Papa Dudut. Kaya naman wala akong pinapalagpas na episode ng programa ninyo online. Natutuwa at nakaka-relate kasi ako sa mga kwento na ibinabahagi ng mga letter senders ninyo. Ako man ay may sarili ring istorya na gustong i-share, kaya ako nagpadala ng aking sulat. Ngunit bago tayo dumako doon ay nais ko munang magpakilala sa inyo at sa mga taga-pakinig natin. Ako nga pala si Yeri, 32 years old at kasalukuyang nandito sa Taiwan bilang OFW. Alam nyo, ni sa hinagap ay hindi ko naisip na magtatrabaho ako sa ibang bansa. Kontento na kasi ako noon na nasa Pilipinas lamang kasama si Terence, ang long-time boyfriend ko. Kung mag-iibang bansa man kami ay bakasyon lang sana. Lalo't plano na rin sana naming bumuo ng pamilya. Kinasal na pala si Tintin. Grabe naman, parang kailan lang. Akala namin nun di na siya makakapag-asawa pero tadhana nga naman, oh. Teka, pusuan ko nga to. Ayan, ang cute-cute naman nila. Baby love, pwede ba tayong mag-usap? Ha? Tungkol saan, baby love? Sa sa plano ko. Anong plano? Hulaan ko. Bakasyon ba yan? O baka naman tungkol sa kasal natin? Ikaw Naku, sorry Wala sa mga nabanggit mo, baby love eh. Okay. Hula lang naman eh. Pero ano ba yung plano mo? Kasi may May ano? may bago kong business idea. Ha? Hindi ko business idea pala kasi dalawa kami rito ng best friend kong si Louie. O tapos? Gusto naming magtayo ng coffee shop kasi nakitaan namin ng potential yung business lalo na sa location na napili ni Louie eh. Alam mo naman na matagal ko ng pangarap magkaroon ng sariling business, di ba? Oo naman. Simula pa lang nung nakilala kita business-minded ka na eh. Simula pagkabata, kaso inalat naman ako sa mga nauna kong business kaya ayun. Pero ayoko namang habang buhay na malugmok sa bagay na yun. Saka gano'n naman talaga sa negosyo eh, tsambahan ng pag-asenso. Kaya kailangan meron kang pusong determinado. Wow, ikaw talaga. Pag-usapang business tumatalinghaga ang mga salitaan mo Pero tama ka naman sa mga sinabi mo, baby love. Kaso, anong plano nyo ni Louie? First step kumbaga para masimulan nyo yung business nyo. Syempre, kailangan namin ng kapital. Pinagsama namin ni Louie yung savings namin pero para mas makatipid sa pagbabayad sa mga tauhan nagkasundo kami na tutukan yung business simula pagpapagawa hanggang sa pagtatauhan. Kaya nga nag-decide akong mag-resign sa trabaho para ako na yung tatao muna kasi hindi pwedeng umalis si Louie dahil di hamak na mas malaki ang kita niya sa pinapasukan niya kaysa sa akin. Naku, sigurado ka na ba talaga dyan? Oo naman. Pinag-isipan ko na to ng maraming beses. Nakakakaba pero nakaka-excite. Kasi hindi ko talaga nakikita ang sarili ko na magiging empleyado habang buhay. Gusto ko,
ako yung amo at para mangyari yun, kailangan ko magtayo ng sarili kong negosyo. Partnership nga lang kami ni Louie rito pero at least kami pa rin ang boss. Naiintindihan ko ang gusto mong mangyari. Pero dapat, sigurado kayo na kikita yung business nyo, ha? I mean, sayang kasi pag hindi nyo mabawi ang kapital nyo. Lalo ka na. Malaki ang mawawala sa'yo kasi walang papasok na income sa'yo pag nagsimula na kayo. Tapos plano mo pang mag-resign. Alam ko naman yun. Tsaka nakahanda ako sa anumang pwede mangyari. Okay, pero paano yung bayarin natin dito sa inuupahan natin? Paano yung iba pa nating expenses kung lahat ng pera mo palabas at walang pumapasok? Yun na nga. Makikiusap sana ako na ikaw munang sumagot ng mga bayarin natin. Terence naman! Kahit 6 na buwan lang. Target namin na matapos yung pagpapagawa ng coffee shop in 3 months. Tapos mag-o-opening na kami. Sigurado naman makakabawi na kami in just 2 months, no? Para naman yatang suntok sa buwan yung sinabi mo eh. Yun naman ang hirap sa'yo eh. Wala kang bilib sa akin. Hindi naman sa ganun. Basta, pangako, magiging successful tong business na naisip namin ni Louie. Suporta mo lang at tiwala ang kailangan ko, baby love. Papadudot naging kami ni Terence noong pareho pa lamang kaming nasa college. At noon pa man ay business-minded na talaga siya. In fact, pangatlong negosyo na niya ang pinaplano niyang itayo ng best friend niyang si Louie noong mga panahong yon. Hindi kasi nagtagumpay ang dalawang business na sinimulan niya right after college graduation. At kapag nangyayari yon ay bumabalik siya sa pagiging empleyado at mag-iipon muli ng kapital. Pero hindi na kami bumabata ng mga panahong yon. At kahit na gusto ko siyang suportahan sa pangarap niya, di maalis sa akin ang pagdududa na baka katulad ng dalawang naunang negosyo niya ay mabigo ulit siya. Sa huli, si Terence pa rin ang nasunod at wala akong nagawa. Humiram siya ng pera sa bangko pang kapital dahil kinulang ang savings nila ni Louie at nag-resign siya sa trabaho niya upang matutukan ang negosyo nila. Hindi nagtagal ay nag-soft opening sila at masasabi ko na naging matagumpay naman yon. Naging maayos ang kitaan nila ng sumunod na 2 buwan. Pero pagpasok ng pangatlo hanggang pang-4 ay bigla na lamang may nangyari. Papadudot. Terence, anong ginawa mo? Bakit halos mag-zero na tong savings account natin para sa kasal natin? Pasensya ka na, baby love. Huwag mo ako ma-baby love dyan, ha? Ipaliwanag mo kung bakit nawala yung savings natin. Ikaw at ako lang naman ang may access dito, ah. Oo nga, pero hindi naman nawala eh. Anong hindi nawala? Tingnan mo nga. Halos wala nang natira. Nahiya ka pa. Nag-iwan ka pa ng 10 piso. Sana sinagad mo na. Hindi nga nawala kasi Kasi ano? Hiniram ko muna. Hiniram? Oo. At saan mo naman ginamit yung pera natin, Aber? Sa dun sa coffee shop namin ni Louie. Terence naman! Bakit kinailangan mong gamitin dun yung pera na pangkasal natin, ha? Sige nga! Medyo kasi, may mga kailangang i-repair sa shop. Kaso wala na kaming pera na pampa-repair dahil may hinana yung kita ng business namin eh. Sabi ni Louie wala na siya mailalabas kaya pinagawan niya ako ng paraan para makahanap ng pera. Tapos naisip mong kunin yung savings natin nang hindi nagpapaalam sa akin. Oo, pero Pero ano? Ha? Terence naman! nagawa ko lang naman yun kasi pag nagpaalam ako siguradong hindi ka papayag. Hindi alam mo! O kita mo na. Kaya hindi na ako nagsabi sa'yo kasi alam ko di mo naman maintindihan yung rason ko kahit na ipaliwanag ko pa. Sayang lang laway ko sa'yo. Ano bang pinagsasasabi mo? Saan naman ang galing yan? Sa akin lang. Pansin ko kasi wala ka na talagang bilib sa akin eh. Nasa tuwing may naiisip ako negosyo, akala mo laging papalpak. Bakit nagkamali ba ako? Kakasabi mo lang na mahina ang kita ng shop nyo, di ba? Oo. Pero gano'n naman talaga sa negosyo, di ba?
May mga panahon na mahina pero meron din namang panahon na malakas. Pero mali pa rin na nagdesisyon kang mag-isa na gamitin ang savings natin dahil dyan sa negosyo mo. Hindi naman sa'yo lang yung pera na yun eh. Sa akin din yun. Tsaka pagkasal natin yun, Terence. Ang tagal natin inipon yun, tapos ngayon wala na. Kung magsalita na parang hindi na maibabalik yung pera natin kasi nga hiniram ko lang yun. Ibabalik ko rin yun pag nakabawi na yung shop namin. Paano pag hindi? Ha? Paano kung tuloy-tuloy na mahina na yung benta nyo? Paano mo babayaran yung pera kinuha mo sa account natin? Sige nga! O yan, kita mo na? Anong kita mo ng pinagsasasabi mo dyan? Ang negative mo! At halatang halata na wala ka rin bilib sa akin. Buti pa yung asawa ni Louie, sinusuportahan siya sa ginagawa niya pero ikaw… Parang hindi naman yata tamang ikumpara mo ako sa asawa ni Louie. Kung tutuusin may kaya sila. At hanggang ngayon, may trabaho si Louie. Hindi kagaya mo na nakatali na dyan sa negosyo nyo at hinahayaan akong bumuhat sa relasyon natin. Ano? Sabihin mo hindi! Lalatagan kita ng mga resibo, pati na rin ng mga pangako mong napako! Papa Dudut, sobrang sama ng loob ko dahil sa ginawa ni Terence sa savings namin for our wedding. Pero sa abot ng makakaya ko ay inuunawa ko pa rin siya. Kahit na galit ako, hinahanapan ko pa rin ang dahilan ng puso ko na patawarin siya sa hindi niya pagpapaalam sa akin na kukuhanin niya ang pera namin at gagamitin sa business nila. Para sa akin ay masakit ang ginawa niyang yon dahil nga naglihim siya at nagdesisyong mag-isa. Kaya naman pinalipas ko na lamang muna ang mga araw at nag-focus na lamang sa aking trabaho. Papa Dudut, ginugol ko ang aking atensyon sa pagtatrabaho nang sa ganon ay hindi ko maalala na masama ang loob ko sa aking kinakasama. At effective naman dahil unti-unti ko na lamang nakalimutan ang ginawa niya. Sa huli wala pa rin naman akong ibang gusto kundi ang magtagumpay. Ang negosyo nila Terence. Katulad po ng matagal na niyang pangarap, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, matagal bago na ibalik ni Terence ang savings namin na ginamit niya para sa business nila. Utay-utay kasi ang pagbabayad niya kasabay ng iba nilang binabayarang utang para sa kapital nila. Kaya ang ending noong nakumpleto yon ay hindi na rin yon nadagdagan pa. Tapos makalipas lamang ang isang taon ay tuluyan ng nagsarado ang coffee shop nila. Sinubukan pa nga nila yung ipasalo pero wala na talagang pag-asa, kaya para makabawi sa mga nalugi ay binenta na lamang nila ang mga kagamitan na pinondar nila. Tapos ay pinaghatian nila ng kaibigan niya ang perang napagbentahan nila. Kaya lang ay mas malaki pa rin talaga ang nailabas nila kesa bumalik sa kanila. Sobrang lugi. Pero mabuti na rin at meron kesa wala, Papa Dudut. Grabe naman traffic sa Pilipinas to. Wala na ba talagang pagbabago? Aalis kang fresh papasok ng trabaho, tapos uuwi kang bruha. Kulang na lang walis tambo eh. Teka, bakit ba ang dilim dito sa bahay? Asan na ba yung switch ng ilaw para mabuksan? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, baby love. Terence? Happy birthday. Oh, blow mo na tong kandila ng cake mo, dali. Ha? Sige na. Pero bago yun, mag-wish ka muna. Dali. Sige, teka. Ayan, nablow ko na. Happy birthday ulit. Thank you. Oh, sa tono mo, mukhang nakalimutan mong birthday mo ngayon ah. Medyo. Ang dami kasing ginagawa sa opisina eh. Tsaka teka nga. Ibig sabihin, nandito ka lang talaga sa apartment?
Oo. Bakit? Saan pa ba ako pupunta? Ewan ko. Sabi mo kasi sa akin sa text di mo ako masusundo kasi may lakad ka. Nung tinanong ko kung saan, hindi ka naman nag-reply. Tapos malalaman kung nandito ka lang pala sa apartment natin. Oo, teka. Kalma ka lang. Paano ako kakalma? Naipit lang naman ako sa malalang traffic kasi hindi mo man lang ako sinundo. Nandito ka lang naman pala. Ikaw naman no. Siyempre, pag sinundo kita, hindi na kita mo susurpresa ngayong birthday mo. Nagluto ako ng masarap. Yung mga paborito mong ulam, tsaka nag-order din ako ng palabok at kakanin na gusto mo. Liga, dali. Andun na sa mesa lahat oh. Upo ka na lang at kakain. Tara, punta na tayo dun. Sige na. Huwag mo na ako simangutan ng ganyan. Tsaka, di ka ba masaya na pinaghanda kita ngayong birthday mo? Mukha ba akong masaya? Grabe ka naman. Pasensya na. Pagod lang talaga ako. Sumakit na kasi yung ulo ko dun pa lang sa traffic eh. Ay, teka nga muna. Saan ka kumuha ng pinambili mo ng mga pagkain na yan? Pati ng cake na yan. Ha? Ay, sa akin. Sa'yo. So ibig sabihin may pera ka? Oo, nag-loan ako sa online lending app. Terence naman! Dapat hindi mo na ginawa yun! Gusto ko lang naman kasi maging espesyal yung araw na to, lalo na't birthday mo. Gets ko naman. Pero sana naging practical ka na lang. Buti nakapag-loan ka pa sa dami ng utang mo na hindi mo na nababayaran. Oo, pero nakailang subok din ako. Oh, paano mo ngayon babayaran yung niloan mo? Wala ka namang trabaho. Wala kang source of income tapos nagdagdag ka pa talaga ng utang. Naghahanap naman ako ng mapapasukan eh. Pero hanggang ngayon wala ka pa rin napapasukan. Kasi masyado kang mapilit tsaka mareklamo. Yung hindi mo pa nga nasusubukan pero umaayaw ka na agad. Para kasing di na ako sanay na may amo. Kasi gusto mo ikaw yung amo, ganon. Oo. Kaya lang paano mangyayari yan kung palpak naman yung negosyo nyo at ang laki ng nalugi sa inyo? Pwede ba wag mo nang ipaalala yung nangyari? Masakit pa rin naman para sa amin yun. Oo nga, nandun na ako. Pero hanggang kailan ka masasaktan at magmumukmuk dyan? Kailan mo ako planong tulungan sa mga bayarin natin dito sa bahay? Napapagod na rin ako at nasasagad. Pwede ba? Saka na lang natin pag-usapan ng bagay na yan kasi dapat nagse-celebrate tayo ngayon kasi birthday mo. Bukod doon, may isa pa sana akong sorpresa sa'yo. Ano na naman yan? Teka lang ha, kukunin ko lang sa bulsa ko. Ito, nakuha ko na. Ano yan? Teka, bakit ka lumuluhod? Di ba halata? Kasi gusto na kitang alukin na magpakasal sa akin. Alam ko na matagal mo nang gustong bumuo ng sarili nating pamilya. Sorry kasi ngayon ko lang naisip na hindi na nga tayo bumabata. Pero di pa naman huli ang lahat, di ba? Pwede pa tayo magsimula kaya sana pumayag ka ng makasal tayo. Will you marry me, Yeri? Seryoso ba talaga yan? Oo naman. Ayan oh, may singsing na nga ako. Na binili mo sa perang inutang mo. Yeri naman, wala namang masama sa utang. Wala ngang masama kung binabayaran mo na at hindi mo na dinadagdagan. Pero hindi. Imbis na makaahon ka sa utang, lalo kang malulubog sa ginagawa mo. Tsaka ngayon ka pa talaga nag-alok ng kasal. Kung kailan parang… Oh, anong ibig mo sabihin? I'm sorry, pero tinatanggihan ko tong alok mong kasal. Sorry talaga. Yeri, hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita. Pero gusto kong ayusin mo muna yung sarili mo. Maghanap ka ng trabaho. Bayaran mo yung mga utang mo at tulungan mo ako sa mga bayarin natin sa bahay. Pag nagawa mo yun, baka magbago ang isip ko at pumayag na akong magpakasal sa'yo. Papa Dudut, hindi naman siguro ako masamang girlfriend kung tumanggi ako sa kasal na alok ni Terence sa akin. Mahal ko naman siya at pangarap ko na may kasal sa kanya. Pero sa nakikita ko ay hindi pa talaga handa si Terence na mag-level up sa aming relasyon. Kumbaga gusto lamang niya kaming maikasal para mapasahan niya ako ng responsibilidad sa mga bayarin niya. Since mag-asawa na nga kami noon. At ayoko noon dahil hindi nga ako pala utang tapos bigla akong magkakaroon ng mga utang. Kaya nga kahit sumama ang loob ni Terence ay hindi ko siya pinansin. Sinabihan ko na lamang siya na kung gusto niyang matuloy ang kasal namin ay dapat siyang magsikap at patunayan niya yon sa akin. At magagawa lang niya ang mga bagay na yon kapag naghanap siya ng trabaho. At tigilan na niya ang pag-iisip ng kung ano-ano na mga klase ng negosyo. Pero imbis na gawin ang bagay na yon, ay mas naging bulakbol pa si Terence. And I had enough.
Papa Dudut. Naku, paano ba to? May kailangan palang bayaran sa school ni Bunso tapos nanghingi rin ng pambili ng gamot si nanay. Sigurado, kukulangin na yung sweldo ko lalo't bayaran din sa renta ngayong buwan. Nandiyan ka pala sa kusina, baby love. Kanina pa kasi kita hinahanap eh. Ang liit-liit lang nitong apartment natin, Terence. Madali lang tayong magkakakitaan. Grabe ka naman. Bakit ba ang init agad ng ulo mo? Stress lang ako. Bakit mo ba ako hinahanap? May kailangan ka ba sa akin? Oo, meron. Ano? Sabihin mo na, may ginagawa ko rito. Ano kasi, nagyaya yung tropa namin ni na Louie na mag-staycation. Kami-kami lang mga boys. Sa Tagaytay, kaso sabi ko, di ako makakasama dahil wala akong pera pang gastos. Pero mapilit talaga sila eh. Sabi ni Louie, mangutang na lang daw ako sa'yo, kaso Ano? babayaran ko naman, baby love. Paano mo babayaran wala kang trabaho? Tsaka sandamukal na ahente at kolektor na yung naniningil sa'yo mula sa mga inutangan mo. Pero hindi mo man lang pinapansin. Pati sa akin tumatawag sila at nagbabanta na ipapabarangay ka. Pero parang hindi ka naman naaalarma. Tapos ngayon, nakuha mo pa talagang sumama sa staycation na yan? At sa akin ka pa talaga uutang ng pera, ha? Alam mo naman kasing hirap akong makaloan sa mga online lending app, di ba? Tsaka mabuti na yung sa'yo ko manghiram dahil girlfriend naman kita. Kesa sa ibang tao, di ba? Oo, girlfriend mo ako. Pero anong mabuti doon? Ewan ko ba sa'yo, Terence? Para kang bata eh. Hindi mo na naisip na short din ako sa budget ngayon dahil sunod-sunod ang gastusin sa bahay namin. Tsaka rito sa atin. Tapos nakuha mo pa talaga akong utangan, ha? Tsaka wow, ha? Wow talaga. Kasi nakakainggit ka naman. Dahil naisip mo pang magbakasyon samantalang hirap na akong mag-budget dito. Yun lang naman yun, baby love. Tsaka di ko naman siguro kasalanan kung subsub ka sa trabaho kaya di ka na nakakapagbakasyon. Baka nakakalimutan mo, last time, niyaya kitang magbagyo pero tumanggi ka. Oo, tumanggi ako kasi ako lang naman ang gagastos. Baka imbis na ma-relax ako lalo lang akong ma-stress. Alam mo, Terence, ayoko na. Oh, anong ayaw mo na? Ayoko na ng ganitong buhay. Ayoko nang ma-stress ng bonggang-bongga dahil sa pera. Naturingan na kasama kita sa buhay pero parang mag-isa pa rin ako dahil pabuhat ka eh. Pagod na akong buhatin tong relasyon natin ng mag-isa. Kaya nga naisip ko na makipaghiwalay na lang sa'yo. Total, hindi naman ako mahalaga sa'yo eh. Teka, anong pinagsasasabi mo? Siyempre mahalaga ka sa akin, baby love. Kung mahalaga ako sa'yo, maghahanap ka ng trabaho. Tutulungan mo ako sa mga gastusin natin sa bahay. Pero hindi eh. Hindi mo nga yata naisip yun. Kasi hanggang ngayon, wala ka pa rin pinapasukan. At mukhang masaya at kontento ka lang na nandito ka sa bahay natin. Pera na lang ba talaga at ang mayaambag ko ang batayan ng silbi ko sa relasyon natin? Masipag naman ako rito sa bahay ah. Naglilinis ako, nagluluto, pinaglalaba kita, inaasikaso Pero ko lahat. hindi pa rin yun sapat para magtiis ako sa'yo. Kasi sa nakikita ko wala ka talagang plano para sa atin. Gusto mong magkapamilya tayo, pero ayaw mo maghanap ng trabaho. Ayaw mo akong tulungan financially. Paano na lang pag nagkaanak na tayo? Huwag mo sabihin sa akin na ako pa rin ang kailangang magbanat ng buto kahit nakabuanan ko na. At ako pa rin ang mag-iipon ng pera para sa panganganak ko. Aba, kawawa naman ako nun. Yeri naman, pwede naman natin pag-usapan to eh. Wala na tayong dapat pag-usapan. Wala na, inubos mo na ako, Terence. Pagod na akong umasa na may isip mo pa akong tulungan sa pagtataguyod ng relasyon natin dahil sa kung ganito palang nawala ka ng maiaambag financially. Ibig sabihin, hindi ka pa handang magkaroon ng pamilya. Papa Dudut, isa sa mga pinakamahirap na desisyon na ginawa ko sa buhay ko ay ang pakikipaghiwalay sa taong mahal na mahal ko pa. Bukod doon ay ang tagal na rin namin ni Terence, live-in na nga kami at kasal na lamang ang kulang. Nakakapanghinayang pero na-realize ko na hindi sapat na mahal mo lamang ang isang tao dahil hindi kayo mapapakain ng pagmamahal na yon. Lalo na kapag may mga anak na kayo. Sa kabinigyan ko naman ng pagkakataon si Terence na ayusin ang sarili niya pero hindi niya ginawa. Kaya napuno na lamang ako hanggang sa maisipan kong makipaghiwalay na lamang. Yon ang magiging solusyon para makawala ako sa responsibilidad ko sa kanya. At kahit ako ang nang-iwan sa aming dalawa, masakit pa rin sa akin ang nangyari.
Kaya upang tuluyang makausad ay nakapag-isip-isip kong mag-apply ng trabaho sa ibang bansa at magpakalayo-layo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot yun ang rason kung bakit po ako nasa Taiwan ngayon. Tandang-tanda ko pa na magkahalong takot at excitement ang naramdaman ko noong unang beses kong tumapak dito. Takot dahil bago sa akin ang lahat at excitement sa buhay na naghihintay sa akin. Nagsikap po ako para makaipon ng pera at para na rin matulungan ang mga mahal ko sa buhay sa Pilipinas. Trabaho ang naging sentro ng pang-araw-araw kong buhay. Wala na po akong pakialam noon sa love life dahil ayos na sa aking tumandang dalaga basta wag lang ako mapunta sa maling tao. Pero God is good all the time. Dahil makalipas ang 6 na buwan, nakilala ko ang aking Taiwanese boyfriend na sinama ko nga sa Pilipinas nitong 2025 nung umuwi kami para magbakasyon. Siyempre kasama na rin doon ang plano kong pagpapakilala sa kanya sa pamilya ko. Kaso hindi ko inaasahan ang pag-eksena ni Terence noong nalaman niyang nakauwi na ako. Gulat na gulat ako noong sumugod siya sa bahay ng nanay ko at nang gulo kesyo gusto raw niya akong makausap. Kaya pinagbigyan ko na rin siya. Papa Dudut. Terence, ano bang ginagawa mo rito? Pasensya ka na, Yeri, kung biglaan na lang akong pumunta rito sa inyo ah. Nung nabalitaan ko kasi na nakauwi ka na, na-excite akong makita ka eh. Nakita mo na ako. Ano pang kailangan mo? Yeri, huwag ka naman ganyan sa akin. Ano mo akong ganito? Yun bang parang ang lamig-lamig ng pakikitungo mo? Hindi mo ba ako na-miss? Halos 2 taon din yata tayong hindi nagkita, di ba? Pasensya ka na pero hindi kita na-miss eh. Ganun na lang ba talaga kadali sa'yo nakalimutan yung pinagsamahan natin? Ano bang pinagsamahan yun? Alam mo kung anong tinutukoy ko, Yeri. Sorry pero wala naman akong rason para alalahanin pa yung pinagsamahan natin. Lalo na't ang naaalala ko lang yung rason kung bakit tayo naghiwalay. Teka nga, wag mong sabihin na hindi ka pa rin nakaka-move on. Hindi pa nga. Terence naman, almost 2 years na rin ang lumipas. Sasabi mo na lang din yan kasi may nakilala ka ng bagong mamahalin. Samantalang ako, eto wala. Wala pa at hindi ako naghanap ng iba kasi nga mahal pa rin kita. Hindi naman yata kasalanan ng boyfriend ko ngayon na dumating siya sa buhay ko. At wag mo rin sa akin isisi na wala ka pa rin nakikilalang ibang babae. Di ka ba nakikinig? Mahal pa nga kita at kahit kailan hindi ako makaka-move on sa relasyon natin. Kaya nga, nung nalaman kong uuwi ka rito sa Pilipinas para magbakasyon, di na ako mapakali. Inabangan ko talaga yung pagdating mo para personal kang kausapin. Ano pa bang pag-uusapan natin? Sa nakikita ko kasi wala na tayong dapat pag-usapan. Meron pa kasi gusto kong makipagbalikan sa'yo. Gusto kong ligawan ka ulit. Gusto kong maging tayo ulit. Anong sinabi mo? Hindi ko kayang mabuhay sa mundo nang wala ka sa piling ko, Yeri. Mahal na mahal kita eh. Sobrang sakit na nakipaghiwalay ka sa akin nun. Hanggang ngayon, di ko pa rin matanggap. Pag naalala ko yung rason kung bakit mo ko iniwan nagagalit ako sa sarili ko. Kaya nga para maging karapat-dapat ulit ako sa'yo, sinubukan kong ayusin ang sarili ko pero dahil sa kalungkutan at matinding selos nung nalaman kong may iba ka na, lalo lang ako nalugmok. At anong gusto mong mangyari? Samahan kita sa pagkalugmok mo? Ayos ka rin no? Idadamay mo pa ako. Tsaka para sa kaalaman mo, ginawa ko na yan noon. Sinamahan na kita sa pagkalugmok mo, hindi lang 1 beses, kundi maraming beses pa nga. Binuhat pa nga kita, di ba? Inalalayan, sinuportahan, at nagtiis ako sa relasyon natin kahit na ako yung babae. Pero anong ginawa mo? Ha? Wala. Naging kampante ka na nandyan lang ako sa tabi mo kasi mahal kita. Kaya nga iniwan na kita nun kahit masakit din sa akin. Kasi alam ko, wala akong magiging kinabukasan sa'yo. Tapos ngayon, isusumbat mo sa akin yung nangyari sa'yo, ha? Mas lalo mo lang pinatunayan na wala talaga akong mapapala sa'yo sakaling ikaw ang nakatuluyan ko. Dahil hindi ka pa nagbabago. Alam mo, Terence, mabuti pa umalis ka na. Huwag ka nang bumalik. Dahil sinisira mo lang yung bakasyon namin. Please lang, nakikiusap ako sa'yo.
Papa Dudut, hindi ko akalain na magagawa ni Terence ang bagay na yon. Akala ko kasi makalipas ang 2 taon ay nakausad na rin siya. Pero nagkamali ako dahil parang mas lumala pa yata ang sitwasyon niya mula nung iwanan ko siya. And at the same time ay nakaramdam din po ako ng matinding awa para sa dati kong karelasyon. Awa dahil lalo niyang inilugmok ang kanyang sarili kaysa tulungan yon. Kaya nga hindi na rin namin tinuloy ang pagpapabarangay sa kanya noong araw na sumugod siya sa bahay para manggulo. Pero makaraan lamang ang ilang araw. Nagulat na lamang ako matapos makarating sa akin ang balita na nagtrending ako sa Facebook, lalo na sa mga kakilala at kaibigan namin nang mag-post si Terence ng maling kwento at pinalabas doon kung paano ko siya iniwan para ipagpalit sa iba. Grabe, Papa Dudut. Sirang-sira ang imahe at mental health ko noon. Bukod doon ay panay din siya ng tawag at text sa akin. Gusto raw niya akong makausap, ganito, ganyan. Kaya pumayag na ako't pinapunta ko siya sa bahay para magharap na kami sa huling pagkakataon. Hayop ka, Terence! Ano ba bang gusto mo? Sa pagkakatanda ko, wala naman akong kasalanan sa'yo ah! Bakit mo ba ako ginawa ng maling kwento? Pasensya ka na, Yeri. Pero desperado na kasi ako eh. Hindi mo ko pinapansin. Hindi mo nire-replyan yung mga chat tsaka yung text ko. Pati mga tawag ko ayaw mo ring sagutin. Para ano pa? Wala na rin naman tayong dapat pag-usapan pa! Marami tayong dapat pag-usapan. Marami, tulad ng... tungkol sa ating dalawa. Tungkol sa relasyon natin. Matagal na tayong tapos, Terence. Ilang taon na rin, di ba? Pero mahal pa nga kita. At hindi ako makakapayag na ikaw lang ang masaya sa ating dalawa. Tapos ako ito, lugmok, malungkot, nag-iisa. Ayoko, Yeri. Ayoko maging mag-isa kaya nakikiusap ako sa'yo. Bumalik ka na sa akin. Please. Please, balikan mo na ako. Parang hawa mo na. Binabalaan kita. Pag hinawakan mo ako, may kalalagyan ka. Hindi naman kita sasaktan kaya huwag ka matakot. Hindi naman ako ganun eh. May natatandaan ka ba na pinagbuhatan kita ng kamay? Wala naman, di ba? Kasi nga mabait ako. Oo, mabait ako. Kaya dapat balikan mo na ako, Yeri. Hindi na kita babalikan dahil hindi na kita mahal. At bakit hindi, ha? Dahil ba dun sa bago mo? Bakit? Di naman siya kagwapuhan, ha? Mukha rin naman siyang lampat, patpatin. Ano ba nagustuhan mo sa kanya? Siguro mayaman siya, no? O baka naman mas magaling sa kama kaysa sa akin. Kapal naman ang mukha mo na bastusin ang boyfriend ko! Ako na lang ulit kasi ang mahalin mo, Yeri. Nangangako naman ako sa'yo na magbabago na ako eh. Sana noon mo pa naisip yan, Terence. Hindi yung kung kailan huli na ang lahat. Ang kapal naman ng mukha mo sabihin sa akin ang bagay na yan. Kasalanan mo naman kung bakit ako lugmok ngayon. Nakakabilib din talaga ang kakapalan ng pagbumukha mo. Umiiyak-iyak pa naman ako noon at kwine-question ko ang sarili ko nung iniwan kita. Yun pala, yun ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Umalis ka na, Terence. Hindi ako aalis hanggat hindi ka pumapayag na makipagbalikan sa akin. Hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Kaya huwag ka nang umasa. Masaya na ako sa buhay ko. Kaya sana naman maging masaya ka na rin sa buhay mo. Unahin mong ayusin ang sarili mo dahil may potential ka naman eh. Ayoko mabuhay na wala ka, Yeri. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Kaya sana bumalik ka na sa akin, Yeri. Huwag mo sabi akong lalapitan eh. Habang kita sasaktan eh. Aalagaan kita. Mamahalin kita, Yeri. Lalo mo lang sinisira ang buhay mo sa ginagawa mong yan, Terence. Please, makipagbalikan ka na sa akin. Tayo na lang ulit. Iwan mo na yung bago mo. Ako na lang ulit ang mahalin mo, Yeri. Pakiusap. Please, Yeri. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Yeri. Papa Dudut, bago pa ako tuluyang mahawakan at malapitan ni Terence ay umeksena na ang boyfriend ko at mga magulang ko para ipagtanggol ako. Nagkagulo pa nga ng bahagya matapos suntukin ng tatay ko si Terence.
inawat na lamang siya ni nanay bago niya mapuruhan ang dati kong kinakasama. Takot na takot ako dahil para na itong nasisiraan ng ulo. Kaya agad kaming nagpatawag ng pulis. Mabilis nilang dinampos si Terence at dinala sa presinto. Doon ay muli kaming nagkaharap at sinampahan ko siya ng kaso. Naging sobrang hassle ang sana'y masayang bakasyon namin sa Pilipinas ng boyfriend ko. And to make the story short ay naglabas ng restraining order ang hukuman para hindi na makalapit sa amin si Terence. Kaya kahit papaano ay napanatag na ako. Ngayon ay nandito na naman ako sa Taiwan pero aminado po ako na may mga gabi pa rin na bumabalik ang trauma ko dahil sa mga nangyari. Kasama na po doon ang pagsisisi na sana ay hindi na lamang ako pumayag na makipag-usap muli sa dati kong kinakasama. Pero buti na lang, nandito ang boyfriend at ang pamilya ko para maging sandigan ko at maging matibay ang aking support system. Sa ngayon, Papa Dudut, mas nakafocus na lamang po ako sa aking trabaho at sariling buhay. At umaasa na unti-unti ay mawala na sa aking isipan ang nakakatakot na pangyayaring yon. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong basahin ang aking kwento. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at ka-barangay forever, Yeri. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating Barangay Love Stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section.